Hi, magandang hapon po sa inyong lahat at welcome po sa ating Love Therapy Online. And nandito po kami once again kasama ninyo para pag-usapan yung tungkol sa kung paano natin mabibless yung ating love life. As you all know, last week we spoke about yung habits, and I would like to emphasize yung point na yan today. Kasi this time naman may mga mas malalim na point tayong pag-uusapan regarding this, no? So, ang tanong natin today is, can our habits influence our love life? Pwede po kaya? Kayo na nanood last week, alam niyo na yung sagot dyan. Pwede bang ma-influence ng habit yung ating love life? We learned na tayong mga tao, tayo ay most of the time pinapatakbo ng ating habit, ng ating mga habit. Sabi sa study, mga 90% ng ginagawa natin is actually based sa habit. Hindi na natin iniisip siya. Ang habit ay isang sistema na meron ng bawat isa na actually tumutulong sa ating gawing, simple yung buhay. Kasi imagine, pag-iisipan mo lahat. Talagang lahat ay kailangan mo pang pag-isipan. So, nakakapagod yun. So, meron itong sistema na binuo sa atin kung saan kapag inulit-ulit mo na gawin yung isang bagay, yun ay magiging habit na. So, darating yung time na hindi mo na kailangan isipin pa. Naging natural na sa atin. Natural na gawin. Iba-iba yung habit natin. Diba? Pagdating sa umaga, sa buong araw, sa pagtulog. Iba-iba yung habit. Mga bagay na hindi na natin iniisip na ginagawa na lang natin automatically. Napaka-convenient para sa atin dahil nakasanayan natin. Pero ang tanong ay, pwede ba nitong ma-influence yung love life natin? At ang sagot ay yes, pwede nitong ma-influence. Our daily habits have a direct impact on our love life and marriage. Last week nga, yan yung pinag-usapan natin. Kasi ang ating habit ay makaka-apekto directly sa ating buhay, lalo na sa ating marriage, sa ating love life. Kung mabuti yung habit, makaka-apekto to in a good way. Kung bad yung habit, then in a bad way. But now, to enter even deeper sa subject na yan, may tanong tayo. Do your habits impact your love life positively or negatively? Yan yung tanong. Kasi, nasagot na yung isang tanong. Nakaka-impact ba to? Yes. But ang tanong, sa paanong paraan? Positive or negative? Now, that's the point today. Kasi, Marge, as we learned last week, kailangan tayong maging maingat sa habit natin. Sometimes, may mga tao na nakadevelop ng habit na hindi nila napapansin. Nakakasira na pala sa pamilya nila. Nakakasira na pala sa love life nila, sa finances nila, sa kahit anong aspect. Pero hindi nila napapansin because habit nga, naging natural na sa kanila. Okay? And kailangan nating intindihin kung paano to babaguhin, kung paanong gumawa ng bagong habit, mabubuting habit, at sirain yung mga pangit na habit, nang sa ganun, yung effect nito sa atin can be positive. Kasi ang habit can affect us both negative or positive, depende sa kung ano yung habit ng tao. At yung pag-uusapan nga natin today, kayo na nanood na last week, 'di ba? Somehow meron kayong idea. Kayo yung mga first time niyo itong mapapanood. So, later on, go back sa last week natin pinag-usapan. So, ito yung napaka-importante nga, 'di ba, sa isang relationship na ano yung pwede mong kung gusto mong maging blessing, right? Kung gusto mong maging yung relationship in the future, malalim yung foundation, kailangan mong really magsimula sa habit na maganda. Right? Yung mga tinitingnan mo, mga iniidolo mo, right? So, kailangan mo simula pa lang doon ka na magsisimula. Kung iniidolo mo ay yung mga, sirang family, right? Many times pa nga kino-compare mo yung sarili mo sa iba. Kaya ako ganyan kasi
yung mga kapatid ko ganyan na, yung mga nanay ko ganyan, no, kailangan mo, ikaw yung magsisimula, sa'yo magsisimula. Kung sa kanila ay masama yung nangyari, pwede mo hindi yun maranasan. Kaya nga kailangan mong palitan yung habit mo. Hindi, ito na yung buhay ko, no, kailangan, ikaw yung magdidikta ng sarili mo kung ano yung gusto mong magiging sa future mo pagdating sa relasyon, sa lahat ng aspeto ng buhay. At dito nga really naka-depende yun sa'yo. Hindi yan naka-depende sa iba. So yung mga pag-uusapan natin talaga is really, kailangan mo muna is i-apply mo muna sa sarili. Huwag mong tingnan yung iba sa'yo. Paano mo i-apply ito, mga natutunan mo para sa'yo. Ang kagandahan nito is that yung habit na pwede namang mabago. Okay? Kasi yung mga habit natin noon, yung mga habit natin ngayon, hindi natin habit noon. Nakasanayan natin, kaya naging habit natin ngayon. Naintindihan yung sinasabi ko. So, ibig sabihin na noon, hindi natin to natural na ginagawa. Example. May mga tao na may habit mangutang. Okay, let's put a little bit sideways muna sa finances dito. Mangutang. Diba? Habit na nila, mangutang. But I ask you, ganyan na ba yan sa umpisa? No. Marami sa kanila ni hindi marunong umutang noon. Hindi sila marunong. Diba? Lalo na dito sa Hong Kong kung saan tayo nag-work at isa yan sa main problem ng marami. But interestingly, noon, hindi nila habit umutang. In fact, nung narinig nila yung salitang umutang ka sa bangko, natatakot pa nga sila. Ay, paano yan? Hindi. May nagturo kasi, di ba? Hindi, may yung ID mo, ganito, ganyan. Tapos, ang ay 10%, yung ganyan. Ewan ko kung paano setup. So, sila takot na takot pa, ganito, ganyan. Pero sinubukan nila isang beses. Okay? Umutang sila. And then, after noon, ngayon, marunong na sila umutang. May problema, sinubukan ulit. Then, there you go. Meron naman, ayan na naman. And then, ayan na naman. Minsan, hindi na problema, ayan na naman. May gusto lang bilhin, ayan na naman. So, what happened? Yung isang bagay na hindi naman nila habit noon, naging habit ngayon. You see? If you think about this, kasi parang, blank slate, okay? Parang clay. Walang shape, walang form. Yeah? Pero the more na ginagawa mo, natututunan mo. And that's it. So, this is true for both sides, positively at negatively. Kung yung habit natin ngayon ay masama, it's because natutunan natin yan at inulit-ulit natin yan hanggang sa nahubog siya sa kung ano siya ngayon. Okay? Yung habit na magsinungaling, for example. May mga taong may habit magsinungaling. Minsan, noon, medyo na sila, but now, naging habit nila. Nakasanayan na nilang magsinungaling. Sabi ni Jesus na si Satanas daw yung ama ng kasinungalingan at wala raw katotohanan sa kanya. Kasi simula pa nung una, nagsisinungaling na siya. Look at this. Simula pa. So, naging habit yun ni Satanas na sinungaling. And so, ngayon yun siya. Yun siya. But, you see yung habit? That's why may mga tao na, for example, hindi tapat sa asawa nila. Okay? Hindi tapat sa asawa. Ano yung habit? Nasimulan nila yan, nasimulan, sa umpisa, takot, and so on, and then afterwards, nakalusot, then nakalusot, habit na ngayon yan. Okay? So, if you think about this, yung habit ay isang bagay na pwedeng matutunan at pwede mong, kalimutan as well. Pwede kang bumuo ng bagong habit. Nakukuha niyo po yung sinasabi natin. It's very important na ma-realize nyo to. Kasi baka mamaya, like we said, ang ating habit ay nakaka-impact talaga. Ang tanong ay, yung habit mo ngayon, ano ba yung habit mo ngayon? Does it impact yung love life mo, yung marriage mo, positively o negatively? Ano yung mga habit mo? For example, habit na i-include, for example, yung mga manugang all the time. Okay? Imbis na solusyonan nyo yung problemang mag-asawa, may mga taong may habit na, isali sa istorya, tawagan si mama, tawagan si papa, tawagan yung ano yan, habit. I ask you, yung habit na yan, is it impacting yung marriage nyo positively or negatively?
Maybe kaya kayo nag-aaway is laging sinasabi na nag-uusap kayo and you say, wag natin wag na nating i-include pa yung mga relative natin. Pero merong iba na naging habit na nila yan. Kasi lumaki ako pag may problema lagi ko sa kanila sinasabi. Yeah, naging habit mo yan noon. But now may asawa ka, 'di ba? So now dapat ngayon kayong dalawa, 'di ba? At marami pang iba. If you think about this, marami pang iba. Last week, pinag-usapan natin yung habit na sa picture pa nga. Yung habit na nalululong sa cellphone, sa social media, at lahat ng to. So, imbis na mag-usap, imbis na mag-spend ng time pag magkasama, they don't do this. They don't do that. Dahil sa cellphone, dahil sa social media, laging nakatutok sa phone nila, nakatutok sa babang ganun. Hindi sila nag-uusap. May mga mag-asawa March, or even yung magkakilala like boyfriend, girlfriend na gustong magkakilala, di ba? Fiancé. Na pag magde-date, imbis na mag-usap para makilala, hindi, andun, puro yun. Kasi habit mag-picture, habit na hindi sila nag-uusap. Imagine, nagde-date, tapos hindi nag-uusap. Kasi nakatingin sa phone. Imagine that. Nung nagde-date tayo noon, may phone na yun, di ba? May phone na ba noon? Ay, wala akong phone. Ako wala. But nagsisimula pa lang, di ba? Yeah. Nagsisimula pa lang, but nag-date kami, wala akong phone. Ano yun? Kasi nag-uusap kami. But imagine, pag nag-date tayo tapos hindi nag-uusap kasi nakatingin sa walang kwentang imbis na mag-usap, pinipicturean yung mga phone, puro picture po. kung ang kadate ko ganun, ihahagis ko. Iwan. No. First, ihahagis ko yung gravy sa mukha, right? And then, tsaka ko iiwan. Kasi, oh my goodness, aksa ka ng panahon, isn't it? Kasi hindi nag-uusap. Wala pa alam point. May mga mag-asawa, pag lumalabas, imbis na mag-usap, andun, nakatingin kausap. Sinong kausap mo? Andiyan yung asawa mo. Mag-usap ka. At hindi, andun. Hindi nyo kaya. But why? Yung habit. Naging habit na pagkagising sa umaga, kunin na yung phone, tingnan na agad yung May mga tao na ang habit pagkagising sa umaga, tingnan agad yung problema. Check natin kung may mga problema dito. Like say, problema. Kaya yung pagbumuka nila, problema din. Pero habit yan. Habit na nakaka-apekto negatively. We mentioned about that last week. So, hindi na sila nag-uusap, wala nang intimacy, kasi imbis na yung gabi na sila dapat ay magkasama, yung gabi na kung saan they spend the time together, magkasama, but no. Andun siya sa kabilang kama, andun siya sa kabilang side ng kama, hindi nag-uusap, wala, parang mga, planning na, walang right? And so, anong nangyari noon? Nanlalamig yung marriage, and then, it's just a matter of time masisira. But then, kung babaguhin yung habit, pwede ba? Sure. Pero hindi magiging madali. Kasi anumang habit, March, na gusto nating gawin, sa umpisa, sa pilitan nga. Like habit, for example, pagpunta sa gym. Today, nagpunta ka sa gym. Kailan ka pa nagpunta? Anong araw yun? Lunes? Or, I don't know. So, one of these days, anong araw yun? So, Lunes yata. O hindi? Nagpunta ka ba ng Lunes? May holiday ng Lunes. Yeah. So, Lunes nagpunta, ngayon nagpunta, right? Mahirap ba? Sabihin mo, mahirap o hindi? Siyempre. Bakit? Kasi tamad. Tamad siya. Ayaw niya talagang pumunta. Tamad. Hindi madali. Especially nga, pagdating nga sa pag-exercise, right? I don't know kung maybe kayo yung pagkagising nyo, excited kayong suotin yung sapatos nyo, mag-change kayo ng sport clothes, right? So kayo na ganyan na excited, ganyan kayo gumising, so well done para sa inyo. Hindi madali na gumising, mag-exercise, right? Pero it's a good habit. No, but like we said, sa umpisa mahirap talaga, 'di ba? Sigurado. Ngayon mahirap, itong week na 'to mahirap, baka next week mahirap, baka next month mahirap. I don't know. Pero the more na kino-continue mo yung ganyang habit, what happens? Nagiging part na siya,
Right? Hindi ka na yung pagkagising mo, maya-maya na lang, 5 minutes pa, and then until 30 minutes na yun natulog mo pala. And then hanggang sa hindi ka na natuloy mag-exercise. So mas maganda is really, gumising ng maaga, right? And then, mag-pray, and then after that, you change your clothes. Para really nandun na yung motivation mo, no. Hindi mo hihintayin I don't feel like, hindi natin maramdaman, gustong-gusto kong mag-exercise, no. Kailangan talaga mo yan is maging Itulak. Itulak yung sarili. Yeah, but this is a good example kasi walang okay, yung mga nasanay na, yung mga may habit na, mahilig sila mag-exercise. Ako dati mahilig ako. My friend, walang makapigil sa akin. May sumama sa akin, walang sumama, umulan, I do not care, I go, and that's it. Okay? Pwedeng ako lang mag-isa, I do not care. I go kasi I like. But then, naging habit ko kasi. Diba? Pero what happened? Naging tamad after sometimes. So, nag-iba yung habit. Anong habit? Para gumising, kumain. Gusto mong gisingin si March, magpaamoy ka ng kuha ka ng pagkain, gano'n. And then gigising siya. Yun ang habit. Napalitan. Kuha ka ng pandesal na ganyan. Tapos lapit mo sa ilong. Ngayon mag-habit na yan. Diba? Kasi naging habit yung kumain ngayon. Naging habit na pagkagising ng umaga kumain. So nawala yung habit na yun. So what happens? Ngayon na bumabalik para sa gawin uli, mahirap. Masakit yung katawan. Laging masakit. Ang sakit ng katawan ko. Ang sakit ng likod. Kahapon yung exercise ko yung sa akin. Tapos mamayang gabi. Masakit. Pero bakit? Kasi nag-umpisa. But as you continue doing this, yung muscle masasanay, magiging habit, and they will adjust. They need to adjust. There's only one way. So, as you can see, ito ay isang bagay na physical, but this is something na nangyayari sa lahat. So sa umpisa, ang hirap alisin ng phone. Kung ikaw ay may habit na mag-ano ng phone, ang hirap, isn't it? But, bawasan mo na. Dagdag ng dagdag yung bawas, di ba? And what happened? Darating yung time na mawawala. Darating yung time na, hindi ka na ganon. Hindi nyo habit mag-usap. So, pag-usapan. Sa umpisa, but as you keep on doing this, magiging habit na ninyo. Kumain together. Sa umpisa, but as you keep on doing, mangyari. Ang hindi pwedeng mangyari ay walang mangyari. Ano yun? Wala kang gagawin. Yun ang hindi pwede. Kasi kapag wala kang ginawa, walang magbabago sa mo. May mga tao, March, na ang habit nila ay wala. Walang ikilos. Yeah, kasi marami dyan. Marami akong alam na nag-asawa, divorce. So, ako wala akong gagawin. Bahala na. Yun na yung habit niya. Wala. Kasi ako, ang dami ko nang pinasok na relationship Tapos wala naman nag-workout So, you know what? Dito lang ako. So, ang problema hindi kasi yun. Okay? Ang daming angulo na pwedeng tingnan. Ang hindi pwedeng mangyari is wala kang gawin. Kasi, you can be sure about this. Kapag wala tayong ginawa, malalantay yung buhay natin and that's it. Sa Biblia, there is a very powerful example about this habit. Let me see here. It's this one here. Yeah. Sa libro ng Kings, sabi, now, there were 4 leprous men at the entrance of the gate, and they said to one another, why are we sitting here until we die? Okay? So, ano bang nangyayari dyan? Let me explain. So, may gera. May gera between Israel at Syria. Okay? And nung panahon na yon, anong ginawa ng Syrian army? Sila ay pumalibot sa buong bayan. Walang papasok, walang lalabas. Ano yun? Para gutumin yung mga nasa sa loob. Walang sources na papasok, walang makakalabas. So lahat sila mauubusan ng pagkain sa loob at mamamatay sa gutom. And yun yung way, isang tactic na ginawa nila. To siege, sabi sa English. But then, meron itong mga may leprous men, mga may ketong. Noon, pag yung tao may ketong, anong ginagawa nila? Pinapalabas ng city. Wala sila sa loob. Nandun sila sa labas ng city. Okay? So now, tingnan niyo yung sitwasyon. Itong 4 na to, itong mga may ketong na to, nasa labas, wala sa loob, nasa labas ng city. Hindi sila makaalis ng city kasi may mga kalabang nakapalibot. Hindi sila makabalik ng city kasi
hindi sila tinatanggap doon, papalabasin sila. Sila ay nasa gitna, in between ng kalaban at ng city na ayaw tumanggap sa kanila. Okay? So anong sabi nila? Why are we sitting here until we die? So anong idea? If we say, we will enter the city, the famine is in the city, and we shall die there. And if we sit here, we die also. Tingnan niyo yung option. Tingnan niyo yung option. Pag pumasok tayo sa city, andun yata, gutom yung mga tao, mamatay doon. Ngayon, pag nanatili tayo dito nakaupo, mamamatay din tayo dito. Right? So, anong pumasok sa utak ng 4 na lepros? Now, therefore, come, let us surrender to the army of the Syrians. If they keep us alive, we shall live. If they kill us, we shall only die. So, sa Tagalog is very nice. Nung binasa ko yan, sabi nitong 4, alam mo gawin natin, sumuko na lang tayo doon sa mga Syrians. Punta tayo doon, sumuko tayo. Kasi kung maawa sila sa atin, then buhay tayo. Kung patayin nila tayo, then patay na rin naman tayo. It's the same. Well, nothing to lose. Okay? The only thing na hindi pwede mangyari ay manatili tayo rito na naghihintay sa ewan. Hindi nila alam kung anong meron. At kayo na nagbabasa ng Biblia, I suggest basahin nyo 2 Kings chapter 7. Makikita ninyo yung nangyari. Kasi kinagabihan pa lang pala, yung Diyos kumilos na. Gumawa na ng miracle. Gumawa yung Diyos ng ingay and so on. Tapos yung mga Syrian, natakot, lahat sila nagtakbuhan, papalayo. Iniwan nila lahat ng meron sila. Ginto, pagkain, tubig, lahat na iwan doon. So, etong 4 na to na may ketong, nagpunta sila ngayon sa Syria, akala nila nandun, kasi bahala, let me go. So, nung nagpunta sila, nakita nila, asan na yung mga kalaban? Nawala. Chinek nila yung mga tent. Wala, may mga pagkain. Andito pa lahat, may damit. And nagsimula silang kumain yan. Nagsimulang kunin yung mga ginto, tinabi. And then, sabi nila, hindi tama sa atin lahat to. Balik tayo sa city, sabihin natin doon kung ano nangyari. Bumalik sila, sinabi sa lahat, nagtakbuhan yung mga tao, kain and so on. Sila yung nagligtas doon sa buong city. Una, sila nakakain, and then afterwards, sila nakapagligtas sa city. Tingnan nyo yung resulta. Tingnan nyo ang resulta ng pagpapalit ng habit. Kung naging habit na nilang nasa labas, ano lang, naging habit nila na nandun, naghihintay saan? Sa wala. And how many times may mga tao, March, na ganyan sa love life? Naghihintay sa kanilang pamilya na magbago, naghihintay sa asawang humingi ng tawad bago sila magpatawad, naghihintay na gumawa yung asawa ng mabuti bago suklian, hindi nila kayang gumawa ng mabuti kasi sa isip-isip, bakit ako gagawa ng mabuti? They don't deserve. They don't deserve, exactly, they don't deserve. You know what, hintay. Pag may ginawa siya mabuti, plant and you shall reap. Gusto mo sapok? You have to do something. May mga taong naghihintay. Hinihintay muna nila yung asawa nilang maging converted bago tratuhin ng maayos. Tingnan mo yung habit na yan. May mga tao na may habit na maghanap ng lalaki, maghanap ng babae, imbis na sila muna yung trabahuhin nila. Magbago. So, as you can see, ang problema ng marami ay nakaupo lang sa labas, naghihintay. Parang may ketong. Nandun sa labas. Wala sa doon, wala dito. Okay? Sa gitna. Nandun lang sa gitna. At habang ganyan ang tao, Marge, hindi siya pwedeng pagpalain ng Diyos. Kasi sabi nga sa Biblia, ang Diyos, yes, no, no. Walang gitna. Kailangan nating baguhin yung habit natin if we want to call the attention of God. At yun ang example, right? Yung 4 na pulubi. Nakita ng Diyos, ang ketong. Nakita ng Diyos yung kanilang attitude of faith. Hindi lang talaga sila, sabi, okay, kung mamatay tayo, then mamatay na, right? At least, hindi lang sila nandun nakaupo. So, maraming beses nga, pag tinignan natin yung sarili natin, masyadong matatakotin. What if na, hindi ako sa trabaho ko, 'di ba? What if na hindi ako makahanap ng magandang trabaho? So kahit na yung trabaho mo nandun, right? Hindi ka pinapakain ng maayos ng employer mo, minamaltrato, wala kang tulog, and nandun ka. Takot ka. Sada, ito na nga lang yung meron ako. What if na yung mahanap ko pa is worse than this?
So, nandun ka 2 years. Naghihintayan kayo, patigasan. Hingi ako ng sign. Pagka ako tinerminate, Yeah. ibig sabihin sign to ni Lord. Aha. Na pag tinerminate ka kasi, bobo ka. Listen, Right? pwede kang umalis agad. Pwedeng umalis agad. Pwedeng magana ba? Takot na takot. Takot na takot kumilos. Maraming Pilipino takot kumilos. Pag ako nagreklamo kasi na minamaltrato ako, okay? Pag ako nagreklamo, for example, sa immigration, paano na? Kaya tiisin ko na lang, andun sila umiiyak. Parang mga pulubing may ketong. Hihingi ng tulong kay, Hingi na lang. kay Patulfo natin, patulfo. Iyak nang iyak. Tapos pag walang tumulong sa kanila, lalong iiyak. Sus, ano yan? Yan ay habit. Pangit na habit mo. Pangit na habit. Pangit na habit. You have to change ang habit na yan. Kasi, yung habit na wala kang gagawin, yung habit na nakatunganga ka, bahala na, it will not work. You need to fight. You need to fight para sa marriage nyo. You need to fight, kayo na mga single. You need to believe na magkakaroon ka sa presensya ng Diyos. Alisin mo yung habit sa isip mo, yung idea sa isip mo. Pero konti lang yung dito sa church, konti lang. Si Satanas yung nagbibigay ng idea na yun. Why is that? Kasi kung nakatingin ka nga lang dito sa isang box na to, wala ka nga talagang makikita. So, anong gagawin ni Satanas? Magpapadala ng yung mga kaibigan mo, magpapadala sa'yo ng link. Tingnan mo ito, i-check mo to. Check mo to. Diyan may makikilala ka for sure. So, ano yung mangyayari sa'yo? Kung yun yung gagawin mo, then hindi ka pagpapalain ng Diyos kasi yung mga nandun, yung mga online dating, wala doon yung hiningi, yung ibibigay sa iyo ng Diyos. Is nasa presensya niya. So, kailangan mo talaga is really trust sa Diyos. Ang kailangan gawin is really kumilos. Yan yun. Nagtiwala sa Diyos. When you look at the Bible, you will see nagtiwala sa Diyos yung mga heroes of faith. Magtiwala po kayo. Fight for your marriage. Do what you can do. Pray for them. Etong habit ng panonood ng love therapy, you have to really do what you have to do. Okay? Kung ang habit mo tumunganga lang, kung ang habit mo wala, nandyan, hindi lumaban, spiritually, maybe ang habit mo ay maghanap nga, right? Pero in the world, gamit ang sarili mong lakas, yan ay habit din. Habit din. Ang habit mo ay pumipili ka palagi ng gusto mo. Yun ang habit mo. Kaya ka lagi sumasalpok ngayon. Ba't hindi mo palitan yung habit niyan? Anong habit? Panginoon, imbis na ako yung pumili, ikaw pumili. Kasi ilan lang yung naging boyfriend ko. Nagamit na ako many times, pero tingnan mo. Mali yung pinili ko. Sa Pilipinas, may mga habit dapat basagin. Tulad ng mga sinabi natin. Sa pamilya, involve yung mga manugang, ganyan. Diyos ko po, ako po naman grabing katindi. Anong dapat gawin? Baguhin yung habit. Only by doing this, makikita mo yung kabutihan ng Diyos. If you don't do that, then I'm sorry, wala pong mangyayari. Alright? But that is the truth. Habits ay nakaka-apekto directly sa ating love life. Okay? So, think about this. Next week, magbabalik kami sa inyo with another message. And for sure, God will speak to us much more. Okay? God bless you po. Kita tayo next time. Bye-bye. Amen.